Tinutugunan ngayon ng Bureau of Customs ang problema sa port congestion dahil sa malaking epekto nito sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon sa BOC, pinababagal din ng matagal na pamamalagi ng mga barko sa pantalan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, naghihigpit na sila sa mga importer at shipping lines para maiwasan ang pagsiksikan ng mga container. Narito ang report. Hindi lang mga importer, shipping lines at mga opisyal ng Bureau of Customs ang apektado kapag may port congestion o pagsisikip ng pantalan o pagkakaantala sa mga daungan. Ito ang sitwasyon kung saan nagkakaroon ng matinding traffic ng mga barko, kargamento at truck na nagiging sanhi ng pagkaantala sa paglabas at pagpasok ng mga produkto. Paliwanag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, direktang mararamdaman ang epekto nito sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipino. Pag may congestion, babagal yung galaw, ano? So, tataas yung binabayaran ng mga importers. Pag mataas ang binayaran ng importers, mamahal din yung bilihin. Kaya naman para maiwasan ang pagsiksikan ng mga container, mas pinaigting ng customs ang kanilang patakaran sa mga pantalan. Sa pagpasok ng 2026, ipinatutupad na ng BOC ang mahigpit na 90-day container dwell time para sa mga foreign shipping container, lalo na sa mga pantalan sa Maynila. Nanawagan din ng BOC sa mga shipping line na alisin na ang mga bakanteng container para makapasok ang mga parating na shipment. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, maaari nang maningil ng dagdag na buwis o multa ang customs kapag lumampas sa itinakdang palugit ang mga containers sa pantalan. Beyond those periods ng 30 days and 90 days, we will consider the containers, ituturing na namin yung mga containers nila na in-import na yun. Sisingilin ko na yun. At kapag di nagbayad yun, pwede rin naming i-seize yun. Magiging government property yun. Again, pag naging government property na yun, pwede ko ibenta yun. Pero isa lamang daw iyan sa mga panandaliang solusyon ng customs para panatilihing maayos ang daloy ng mga cargo. Giit ni Commissioner Nepomuceno, hindi lang sa BOC nakasalalay ang pagresolba sa port congestion. Hindi lang naman yan doon sa loob ng ports. Dapat maunawaan nating lahat. Ang congestion, yung kabuuan ng buong trading environment natin. Anya, kailangang sabayan ng mga pangmatagalang solusyon ang kanilang mga polisiya para tuluyan ng marisolba ang problema. Unang-una na rito ang pag-aayos sa infrastruktura ng mga pantalan. Sa Maynila, no, MICP at Port of Manila, no, yung mga pantalan na yan, nandyan na yan after World War II. Ganyan na yan eh. Ang populasyon tumaas na, no? Lumaki na. Pero yung mga ports natin, pare-pareho lang ang sukat. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, maganda ang naging hakbang ng isa sa pinakamalaking port operator na nagbukas ng panibagong port sa Batangas para mabawasan ang trapiko sa pantalan sa Maynila. Mahati yung pupunta sa Maynila, yung mga nasa southern provinces ng mga manufacturers and traders, doon na sila pupunta. So makakatipid na rin ng logistical cost and later on, magre-reflect yan presumably sa cost, yung ultimate cost of our product. Pero dahil pang long-term ang solusyong iyan, patuloy munang paiigtingin ng BOC ang kanilang mga kasalukuyang polisiya. Layon nitong siguraduhin ang mas maayos na daloy ng mga container upang hindi na magdulot ng dagdag pasanin o kalbaryo ang port congestion sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Yung mga kababayan nating mahirap, mararamdaman nila yung pag nagmahal yung bilihin. So yung port congestion, hindi lang yan operational issue ng BOC or ng ports or ng PPA. Problema ng buong bansa yun. Kaya dapat talagang harapin natin yun.